Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo po. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa inyo po, sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pinapuputok po ni Pambansang Asong Ulol umano. At dito po sa kanya interview, ay sinabi niya po, baka daw po next year ay arestuhin na rin daw po si Senator Bato at Senator Go ng ICC. Dahil ito po yata ay nagtatrabaho na ngayon sa ICC, itong pambansang aso po, yung pambansang asong ulol ng Pilipinas. At dito po sa kanya interview ay tuwan-tuwa po ang mainstream media. Ang mga anchor po ay masayang-masaya po pag nakakarinig po ng ICC at aarestuhin po ang mga Pilipino. Dahil wala naman pong tiwala ang mga ito sa ating hustisya. Ganyan po katitindi po ang mga tao na ito. Talaga nakikita po natin ang sabwatan. Pati po yata ang mga mainstream media, mga kabayan, ay sumusuporta na rin po sa mga makakaliwang grupo umano. O sinasabing ito po ay trabaho po ng sinasabing malalaking isda. Hindi kaya nasalot po sa ating bansa. Pakinggan po natin ang pambansang asong ulol umano ng Pilipinas na mukha po yata nasa ICC na, nasa ibang bansa na po ang kanyang pagkatao. Hindi na po sa Pilipinas ang nagtatrabaho yata ang isang asong ulol, mga kababayan. Pakinggan po natin. Senator, anong balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niyo doon sa issue na yun? Ito po, no? Itatapatin ko kayo. Ang pending na lang ng warrant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng ebidensya dito. Para nga siguradong walang mape-persecute, kailangan yung threshold ng evidence nila is certainty of conviction. Yun ang standard. O kaya ito. Pero itong sa kay Bongo at Bato, siguro earliest ito, baka mga early next year pa. So, they are going to be named as what, Senator? Co-perpetrators or warrant would be issued. Warrant would be issued as principals. They are being named as principals in this case, essentially. Yes. Kasi silang tatlo yung integral doon sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy, si nag-utos. Si Bato yung nag-implement through the PNP. Si Bongo naman yung paymaster. Galing. May balita ka ba kay Yan po. Ito na naman natin. Carolina Garma, Senator? Kasi pinalabas siya dito dahil wala pa namang arrest warrant siya noon And she is expected to testify sa ICC. Pero ngayon, in-order na yung arrest sa kanya ng korte dito. And merong mga nag-aalala na baka hindi na matuluyan yung kanyang testimony, which people think is critical para establish yung yung payoff, di ba? Yung pay system para doon sa yung reward system, para doon sa systematic nature ng crimes against humanity. May balita ba kayo about her? Yes. Very crucial, very substantial yung testimony ni Garma at magte-testify siya laban kay Duterte. So, yun na yun. Yan po mga tambay, pati daw si Garma na may kaso po na pinaaresto na ng Korte Suprema ay kinukuha pa rin po nilang ebidensya para po sabihin na systematic po ang ginawa po nung pagsugpo po sa mga illegal na pulburon sa ating bansa. Nakita nyo po,
ito pong tao na ito ang dapat hindi na po pauwi ng bansa. Itinatapon na po sana yung mga ganitong klaseng tao na wala po na ang kanya pong tiwala ay nasa ibang bansa, hindi po sa bansa natin. Hindi po ito makabayan eh. Ito po yung mga taksil. Ito po ang mga taksil ng bansa, mga tambay. Di po ba nag-rebellion nga yan, yung tao na yan? Nag-rebellion po yan sa ating bansa eh. Lumaban po sa gobyerno yan. Yung pambansang asong ulol na yan, mga tambay. Nag-rebellion yan. At pinawalan lang po ni Pinoy yan. Kaya malaki utang na loob niya kay Pinoy eh. Dahil po, sa totoo lang po, hindi na po makakalabas talaga yan, yung tao na yan. Kung hindi lang po binigyan ng pardon yan. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya yan po, mga tambay, talagang pinupuruhan po talaga nila. Ngayon naman po, ayon po rito sa tagapagsalita ng ICC, mukha yatang nasa ICC na po ang tao na ito dahil hindi po nanalo to kahit anong posisyon sa ating gobyerno, kahit po mayor ay hindi po nanalo ito sa Caloocan. Pero ngayon, tagapagsalita na po yata ng ICC at nagbibigay na po siya ng impormasyon sa mga arestuhin po ng ICC. Itong tao na ito na hindi po Judas ito at hindi po demonyo ito, mga tambay, at hindi po asong ulol ito. At napakatindi po ng ginawa sa gobyerno nito. Ano po ang achievement nitong tao na ito? Ikumpara mo kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang nagawa nito? Napakatagal po senador yan. Ano po ginawa niyan sa ating bansa? Maliban po sa magrebelde. Mga kabayan. Kaya, nakita niyo po, lahat po na sinasabi niya ay hindi po niya isinampayan sa Korte ng Pilipinas. Nakita niyo po yung sabwatan ng mga demonyong ito. Di ba? Never sila nagsampa sa ating bansa. Hindi nila kinasuhan si Bato, hindi nila kinasuhan si Bongo, at hindi nila kinasuhan si Duterte, ang dating Pangulo. Puro sa ICC lang. Bakit kaya? Dahil ang ICC ay isa rin po itong political, tumatanggap ng lagay, kaya, suhol, dahil namumulitika. At ang ICC kaya ay isa rin pong grupo ng makakaliwa. Mga kababayan, ito kayang ICC, mga kababayan, ay para po yata ito sa mga kriminal. Hindi kaya? Ito kayang ICC para lang sa mga kriminal, pinagtatanggol lang mga kriminal. Ibang klase. Pagka ikaw ay masamang tao, mga kabayan, pinagtatanggol ka nila. Lalong-lalo po yung gumagawa po ng kasamaan. Pero yung lumilinis ng kasamaan ay bawal na bawal po sa ICC yan. Wala pong human rights ang lumilinis ng kasamaan. Pero yung masasamang tao, proud na proud po dyan ang ICC. At proud na proud din po dyan ang asong ulol umano. At pati po ang mainstream media na tuwan-tuwa. Dahil nga po, nakapanig na po sila saan? Sa gobyerno na taliwas ang paniniwala sa panahon ngayon. At parehas na po yata ng gobyerno na taliwas ang paniniwala na katulad ng mga kaliwa. Hindi po ba? At mukhang si Trillanes ay nasa grupo na rin ng makakaliwa. Kasama yata sila De Lima umano at ang Makabayan Black. Hindi po ba? Nahandyan na rin po yata ang asong ulol sa grupo ng mga makakaliwa. Ano pa ang aasahan natin sa asong ulol na ito, mga kababayan? Kaya po, yung mga kababayan, tinatakot na po niya. Dahil siya po'y tagapagsalita na ng ICC, ang asong ulol umano. Tinatakot niya na po si Bato, Senator Bato at si Bongo. Mga kababayan, baka daw po next year ay sila na po ang arestuhin. Hindi naman po maa-aresto ng ICC yan eh. Ang gagawin po diyan kidnapping. Mga kabayan, kamukha po ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Kasi po, hindi po nila makukuha at madadala ng ICC yan. Pagka po yan ay ginamitan po ng Korte ng Pilipinas. Pagka po meron tamang proseso at due process, ang pag-aresto po dyan, hindi po nila mabibit-bit yan at dadalhin sa ICC dahil wala pong kaso sa Pilipinas yan. Hindi po ba? At walang nililitis na kaso sa Pilipinas. Ano po ba layunin, pangunahing layunin ng ICC?
Hindi po ba ang pangunahing layunin nila? Pag ang bansa ay hindi na kaya na litisin at hindi na gumagana ang judicial system ng bansa at napaagulo na, wala nang judicial o sinasabing hindi na nagpapunction ang mga korte sa ating bansa at talagang hindi na kayang litisin ng bansa ang mga sinasabing maraming ginawang kasalanan sa Estado. Nangyayari po ba sa atin yan? Hindi po ba nagpapunction ang ating judicial, ang ating mga korte? Ang Korte Suprema po ba'y sarado? Di po ba? Kaya nga po napakaraming nilabag ang ICC. Pinasukan nila ng papasukan nila si Bato at si Sigo. Bakit? Hindi ba kayang litisin sa Pilipinas yan? Bakit nila kukunin yan? Sige nga, wala silang sinasampang kaso sa Pilipinas. Sa ICC sila magsasampa. Anong katarantaduhan yan? Bakit? Pinamigay mo na ba ang soberenya mo? Hawak na ba tayo ng ICC? Wala na ba tayong sariling soberenya? Kaya ganyan po ang ginagawa po ngayon ng mga taong ito. Nilalason po at bine-brainwash at dinadivert po ang issue para po maging tama ang lahat ng ginagawa nila na wala na pong karapatan ng ating justice system at tayo po'y magpapasakop na lang sa ICC pagdating po sa pamilya Duterte at sa mga kaalyado nito. Wala na pong karapatan ng pamilya Duterte na litisin sa ating bansa at ang mga kaalyado nito. Kailangan po direkta na po sa ibang bansa katulad ng ICC. Ganyan po katindi ka-systematic ang mga demonyong ito umano kung paano po i-divert at i-brainwash ang ulo o ang utak ng mahihinang utak nating mga kababayan para maniwala na doon dapat litisin si Bato at Sigo sa ICC. Hindi po ba mga gagot, mga demonyo ito umano? Itong mga tao na ito? Kasama po ang mga nandyan sa mainstream media? Hindi kaya? Hindi naman lahat, mga kababayan. Kaya makukuha lang po nila yan, si Bato at Sigo, kung gagawin po nilang muli na ito'y kidnapin katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Ganyan lang po ang mangyayari diyan. Kailangan nila kidnapin. Hindi na nila dalhin sa korte at diretso na po sa The Hague sa Netherlands. Isasakay muli nila sa eroplano ng sapilitan. Ganyan po silang gumawa ng batas at sumunod sa batas. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po sa mga patuloy po na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan. Huwag po natin kalimutan na isama po natin sa dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at makabalik pa po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Tiis-tiis lang po mga kabayan at may pag-asa pa na makabawi at makabangon pa ang ating bansa. Ingat po. Paalam. Bye-bye.